isa pang stomach churning talagang nakakadiri. Isa to sa diring-diri ako. Si Marbil, yung sinabing, ang mga adik hindi naman gumagamit ng drugs kasi adik sila. Gusto lang nilang humaba oras. Parang, puta, PNP chip ka. Tapos gumaganyan ka. So ano nakalagay? Ayan, anong nangyari? Anong nangyari ngayon sa sa isang pulis na ng di ba? Positive on drugs, yung positive. So pwede niya bang i-justify na naggagamit lang yung police na yun na involved para humaba lang yung oras niya sa trabaho? Na. Marbil, back to you. Back to you, Marbil. Saka binanggit ko kasi, remember, parang gusto niyang ipabura yun eh. Ni Marbil eh. Alam niyo guys, ewan ko kasi kay Marbil. Ewan ko ba kay Marbil, parang masyado siyang feeling celebrity. I'm not sure ano ba yung gusto niya. Masyado siyang feeling pogi. Feeling Reyna Elena. Feeling pogi na ewan ko. Ano ba to? Bakla ba to? Or what? Maamoy mo yan, Bes. Di ba? Feeling gusto niya maganda siya sa pictures. Gusto niya maganda siya, nandyan siya sa mga ng PNP, tapos he dictates the social media of PNP to do this, to do that, to do what. Pero totoo yung sinasabi ni Mami Laika. Totoo yung sinabi ni Mami Laika. Nag-release siya ng order na parang burahin yung mga na-post na interview niya. Kasi bilyonaryo yun eh. Interview sa web eh, di ba? Tapos kinap yung interview niya. So parang pinapa-take down. Kung meron mang na-post na gano'n, pinapa-take down, pinapabura. Pagkatapos, wag na daw pag-usapan sa social media. Alam mo, Joey, alam nyo, yung bilyonaryo, about 3, 4, or almost a week ata after, 5 or 6 days after, nag-post sila warning people for unauthorized use of their video clips for copyright infringement. Hindi ko na lang pinatulan. Yun lang sa akin, parang si Marbil masyado nagmamaganda. Tapos yung may memorandum siya ng mga PNP, dapat i-like at i-share yung mga post niya. Ano yun? Ano ba na-achieve niya? May alam ba kayo na-achieve niya? Bakit siya naging general? May overtime na yung yung mga nagsishibong, nag-overtime na, nakakaambag daw sa economic. Hindi, before siya na-appoint, before ba siya na-appoint as a PNP chief, saan ba muna siya? Nag-NCRPO chief ba muna siya? I mean, it's common, right? Nag-NCRPO chief ka ba? Nag-ano ka ba? Ano ba talaga yung pinaka-defining moment of your career? Why were you there? That's a question to all PNP chiefs. Never heard it. Not for succession actually. Meron daw 7 na up for yung kumbaga when it comes to seniority, merits, service record. Service record, ganyan. Hindi raw siya kasama doon si Marbil. Basta we all know, ito lang sa atin, we all know na si Marbil is from Leyte. That's it. Kasi hindi ba dati siyang dating ID camp ni Maruhas? Talaga ba? Si Kuya may sinasabi yung about sa Leyte. Yeah, I think he was regional director doon sa Eastern Visayas and provincial director din ata ng Leyte. Ano yan siya tao ni Tambaloslos Tao ni So talagang siya from Tambaloslos lineage siya talaga. Yes. Sinasabi. Grabe. Tapos ko pala ulit doon, ibalik ko doon sa saglit lang sa QGC. Ang ko kasi doon, dumating sila sa point of no return na dahil sa ginawa nila, talagang kailangan na nila i-push na to resolve something or whatsoever kasi na sila kumbaga napasubo na ba. Kaya siguro lahat ng mga negosasyon kaya parang held hostage na nila yung para sa ganung paraan ay lumabas si Pastor. Wala na sila, point of no return na sila na wala na sila talagang ma-prove na nandoon kasi lahat nagawa na nila, nagukay na, na wala. So, yun pinaka nila. Oo. Well, naging tawa-tawa na Yeah, sila rin nagpahamak sa sarili nila kasi eto nga yung sinasabi ko kasi yung problema yung style of the way they handle this government, it's super old school in a way. Nakalimutan nila may social media and until now they're trying to do everything to stop individuals like you guys, like me, to speak up, right? Hindi naman pwede yan. Bakit na hindi na tayo magiging democratic country kung tayo ay pipigilan din? Kaya nga yung ginawa ni Barbers, yung nilabas niya na sabi niya is mag-iimbita siya or whatever. Paano naman yung batas ng pagiging ng ating demokrasya and ating constitution, 'di ba? So ako, doon mo makikita na apektuhan sila. So para hindi sila mabatikos or hindi mapuna ang kanilang mga mali, dapat magtrabaho sila ng tama.
'di ba? Na gumawa sila ng tama kasi kitang-kita yan eh. Kitang-kita naman. Hindi ko nga maintindihan ba't di nila nakikita yan kasi kung hindi sila i-attack, paano nila malalaman? Kasi they have their own world. May sarili silang mundo eh. Ayun, you know, alam mo, if you feel so powerful, you have so much money, nakapwesto ka, fame, money, and power, pag sabay-sabay, tapos may isang grupo kayo, cordon solitaire eh, di ba? Feeling mo untouchable ka. Eh, hindi ganun yun. Kasi you are voted by the Filipino people. You were seated in your position because of the Filipino people. So what's the point of like yung mga tao, wala bang karapatan na magsalita pag hindi na sila satisfied sa mga ginagawa nila? Di ba? Mali eh. Yun yung yun yung mga, hindi logical yung mga comments nila. Kasi sarado yung utak nila. Nakikita lang nila yung ginagawa nila. Kasi feeling nila, hindi yung pwede kaming galawin. Kasi eto yun. Kaya nga, di ba, every time they invite somebody in Huadcom, every time is sabihin, sasagot lang ng, kasi mali, ay hindi mo totoo yan. Sisigawan. Lalo na nung dating NPA. Di ba? Saan kayo nakakita? Dating NPA na Alex Sipaduano, na Alex Bungkayaw Brigade, na pumatay ng marami, is iniinsulto ang isang lehitimo na nagtatanggol sa mamayang Pilipino, mga generals, PIDEA na agent na mga may posisyon na dissenting tao. Saan ka nakakita ng ganun, di ba? At saka ang pinaka nakakahiya doon, biruin mo, sabi niya, "You are lying." Ang kinumpara niya, the words of General Wilkins versus the words of Asierto na nagtatago. Doon niya ginudge na naglalay siya. Nakaya. Ang pangit nung ang pangit nung measuring stick niya eh. Naka-measuring stick niya sa Acerto. Come on! Diba? Exactly. At saka kitang-kita mong bumaganti siya. Kitang-kita mo meron siyang hidden agenda na talagang gusto niyang payain ang men in uniform. Which is, it's so sad na pinabayaan ng fellow congressman niya, nung kagrupo niya. Nakakahiya. Kasi, imagine, sino ba nagpoprotekta din sa mga congressman? Mga security nila, saan ba galing yan? Diba? Tapos, pinababayaan nila na payain yung mga men in uniform. Paano kung mag-boycott yung mga men in uniform? You know what? We don't want to take, ayaw na namin bantayan sila. Kasi they cannot protect us and they're not protecting the nation. Diba? Alam mo yung gano'n na, this congressman, hindi ko masasabing lahat, those Quadcom or Huadcom, are not really doing their jobs. Tapos, non-stop yung hearing mo, tapos you're just attacking one person, a family, who helped the sitting president now to be a president. Ako talaga sa akin, it's very important na grateful ka, may loyalty ka. Importante sa akin. Kapag ikaw ungrateful ka, it says a lot with your integrity and character. Diba? Correct. Tama. Ayun. What can you say about Lotto being a stomach churning event? Yung Alam mo naman ako, Joey, no? naman tayo dyan, ano? Sir Pato yan, diba? Dapat yan, imbestigahan ng COA. Yun. Grabe talaga yan. Parang naman hid na tayo dyan, ano? Yung parang, ito na naman. Yung paulit-ulit, 2 years na paulit-ulit na gano'n, na parang, seryoso ba to? Diba? Tapos, Di ba may notice din ng Lotto ng disallowance yata. May ano din sila sa audit. ano yan eh. Nung nag-budget deliberations in 2023 for their 2024 budget, kinall out yan sila eh. Kasi nga, yung accounting methods na ginamit nila, it showed there na parang meron silang 2.2 billion loss. At hininto nga yung hearing na yon ni Joey Salceda at saka Nick Kimbo, no? Ewan ko anong nangyari doon. Kasi apparently, parang, ano tawag dyan, Joey, sa accounting, cooking the books, no? Niluto yung books. At nagbigay pa nga ng 500 million initial prize in the December draw. So, ako talaga, tapos, if you remember, meron niyang isang hearing, dalawang hearing, na nandun si Mel Robles, sa committee na jointly chaired by Rafi Tulfo at ni Coco Pimentel. Yeah. The following day, the first hearing, napakaangas ni Tulfo. Talagang ginaganon si Mel Robles. Nag-executive session kinahaponan, nag-hearing ulit kinaumagahan, ang amo na, napaka-amo na ni Rafi Tulfo. Si Robles na ang medyo astig noon. Talagang ay, naku, putang ina. Ay, sorry my loves. Nandito pala sa Ano kaya yung audit yung yung Lotto na yan? Kasi may loss, kung may loss ka, ibig sabihin, yung pondo mo laging tinatamaan. Kasi di ba paunang pera yung gobyerno eh. And then, para makita mo na talagang legit, dapat yung mga pangalan yan pwede namang kunin, di ba? Oo, yan. Talagang hindi kailangan ng may regrespiatos dyan.
Ay, Oo, hindi. Kailangan saka na kasi taxable din yan eh. So parang kung nanalo ka ng ganito, ito yung Taxable. tax na dapat na kinuha sa'yo. Yeah. Di ba? Tapos Totoo. meron ka namang pera na. Ibig sabihin, it comes with the territory. Responsible mo na yung security mo. You have to pay for Yeah. your security. Kasi nanalo ka eh. Pera ng taong bayan yan eh. So, Dapat siguro mag-file tayo ng case sa ombudsman. Oo, yun. Pwede yun. Require them kasi it's taxable siya, tas may tao talagang nananalo. Hindi naman siya intelligence ang tawag dito? Intelligence. Diba? CIF. Oo. Diba? Hindi Yeah, naman- parang may 5% yata tax on lotto winnings. 20%. 20% Alam ko ba? mataas 20%. yan, mataas. Pero ako, pagka na presidente si Inday, dapat isa to sa i-trace back eh. Itong loto na to. I think they should do an investigation about this. Agree. Kasi a lot of people say na hindi, ano naman yan eh, nakukuha naman yung pondo niyan doon sa mga better. So, parang ang sinasabi nila, hindi naman galing sa tax yan, ineme, ganyan. But, hindi po totoo, no, na hindi tayo dapat makialam kasi hindi naman tax daw yung ginagamit dyan sa loto and whatnot. Kasi po ang PCSO is created by law. Pati po yung mga loto-loto na yan, for specific purpose. Pang charity nga yan. Okay? Pang charity nga yan. So, ibig sabihin, kapag tinatarantado ang mga tayaan dyan sa loto, nade-deprive ang mga Pilipino ng mga tulong na itinalaga ng batas na dapat makarating sa mga kababayan nating kapos. So hindi po natin pwedeng sabihin na hindi naman tax yung pinanggagalingan yan ganyan. Well, it is created by the Philippine Charity Sweepstakes Office at saka yung mga loto-loto na yan. May yan, kaya yan nangyayari, kaya yan ginagawa kasi ni-legislate yan ng ating Congress. So ngayon, ang purpose niya ay mag-generate ng fund. Okay? Ang pera natin, hindi lang po nanggagaling yan sa tax. Nanggagaling din po yan dun sa mga income generating na mga government-owned institution kagaya nitong PCSO. So hindi po magfa-fly yung ganong klaseng reason na hindi ba pinakikialaman yan loto ganyan because it deprives the poor of getting help that is that they are entitled to receive under the law, 'di ba? Because Joey, the Universal Healthcare Act mandates the PAGCOR na may 10% ang PhilHealth from the remittances of PAGCOR to the national government. Correct. Ewan ko kung 10% ba yun or 8%. Basta mayroong certain percentage, yeah. certain percentage na galing sa kita ng PAGCOR na dapat automatic doon sa PhilHealth and I think kasama yon sa subsidy doon sa mga indirect beneficiaries, yung indigents, PWDs, tsaka senior citizens. Pero mind you, Joey, ito, halimbawa, ito yung tinamaan kahapon. Ang initial bet dyan is 200 million. Di ba? So, pera ng gobyerno yan. Pera ng PAGCOR yan. Tapos, pinanalo ng loan better, 202 million. Ibig sabihin, yung 2 million na yun lang ang galing sa mga taya. Ang 200 na pinanalo, galing pa rin sa seed money pa rin from PAGCOR. Abonado. So, that's why nga, I think if she's listening, she should look into the accounting, the books of PAGCOR. Kasi nga, sabi ko, talagang kinall out sila noon, Joey, ni mga ekonomista to si Kimbo at si Joey Salceda. Kasi nga, they were looking at a 2.2 billion end of the year loss in 2023 ata. Kaya hindi nila inapruban kaagad. Sinuspend nga nila na medyo na pa nga si si Baclarin si Joey. Pero Mia, nag-agree ako sa inyo kasi yung kinikita dapat ng PCSO ng Lotto mapupunta sa healthcare, sa mga kung ano-anong charity ng gobyerno para hindi na dapat kinukuha sa tax. So kung sasabihin mong naubos na yung pondo ng PCSO, ano pang ibibigay nila sa charity? Yeah. So, para mabigyan ng pondo yung charity, di kukunin sa tax, apektado pa rin tayo. Kaya dapat talagang ayusin yung PCSO din. Kaya nagkaroon ng nagkaroon ng 100 million ng di ba? Ang PGH per month. Pag-upo ni Duterte, yung PGH, lumapit sa kanya yung pediatric ward, gusto humingi ng pera. Sabi niya, sige, I don't know, hindi ko na matandaan kung anong binigay niya. Parang 10 million. 100 million a month. 100 million a month. Pasalamat sila. Parang thank you. Hindi na po namin po problemahin siguro for the next 2 months or 3 months yung problema. Sabi ni Duterte, anong hindi nyo pa problema? Talagang hindi nyo pa problemahin kasi hindi yan isang bigayan, monthly yan. Oo, nagulat sila. Siraan sila ng breakdown kasi hindi nila ina-expect yan na ganun yung magiging allocation sa kanya. Tataya Miki, you were saying something. Yan yung sa yung sa PGH. Tapos ang
biruin mo, legislated ang PCSO. Tingnan mo ang nangyari. Legislated din, may batas din ang Malasakit Center. Anong nangyari ngayon? Tinanggalan nila ng pondo ang Malasakit Center na ang portion ng mga pondo ng Malasakit Center is from PCSO. Tama. True. Pati na rin 4-piece nga tayo, Mick, eh. Oo, 50 million. 50 billion, ha? 4 million beneficiaries, ha? Yun, legislated yun, ang 4-piece. Oh. Compare mo sa AKAP. Kaya hahabulin lang ni Luistro na institutionalize niya, gawa niya daw ng batas. No? Ano daw? Oo, hahabulin niya, gagawa niya daw ng batas ang AKAP. Ah. Sabi ko nga, baka ang After kasunod, the fact na. After the fact. baka ang kasunod niyan, ano na eh, halik eh. Correct. Talagang ayuda, lunas sa inyong kahirapan pagkatapos ng AKAP, halik. True. Teka, yung AKAP and ano, no, parang pwede natin yung i-tackle dun sa susunod yung mga policies na, ano, yung mga nakakadiri, mga palpak policies, yung mga, ano, pwede natin yung isama sa susunod na discussion. Ano masasabi niyo dun sa, may nag-comment kasi dito eh, stomach churning yung, anong gagawin natin? Yung meme of the year. Yeah, because of the flood control. Oh my God. 'Di ba? Sorry. Ayan. Hindi ko lang Diyos nating lahat. Doon ko na-relate ang ano eh, ang kwento ni Tatay Digong na sinabi ng ano niya ng professor niya sa law. Don't scratch your head because the only you have there is don't drop. Well, just to give context, no, dun sa, well, kung nasa loob kayo ng kuweba at hindi nyo alam yung anong gagawin natin. I think Christine yan, ano ko yung EB? Christine na Bagyo. Yeah. Pag yung Christine, apparently, hindi nagkaroon ng coordination meeting or what not. Grabe yung baha, grabe yung ano, may mga bumigay na mga flood control projects, may mga ano. And then, may mga areas na hindi ma-reach. It was really, a flooding na sobrang tindi para sa isang bagyo na hindi naman ina-expect na ganun kalakas. Ganon. And so, may mga damage na, may mga ano. Ngayon, nagkaroon ng briefing si BBM a day after nung bagyo. So, syempre, ang dami mga nag-react na mga netizens na parang, pwede na mag-uusap-usap, tapos na yung bagyo. Ano pinag-uusapan nyo? Di ba? Ano yung pagpe-preparean ninyo? What exactly is, what exactly are you going to discuss now? So, nung binibrief si BBM sa kung anong nangyayari, at nalaman na nga na ganito karami yung mga stranded, ganito karami yung nasira, ganyan. Sabi ng BBM, ang gagawin natin habang nag-scratch na. Oh my God. Para president na during crisis, ganun ang immediate reaction. Oh my God. True. Well, it's sad kasi, Akit kasi Haya. Di ba, Joey, ang sad nun, Kuya EB, sa inyong lahat, di ba parang, yung pa yung pinaka-highlight niya nung kanyang SONA. Then right after talaga, Diyos ko, talagang pinakita ng Panginoon, no? Hindi talaga, hindi mo talaga masabi. Diyos mismo nagpapatunay na siya na mismo naglatag sa atin. So, kaya nga nakakatawa na kapag sinisisi nila yung mga vloggers and all, and yung mga taong nagko-comment or nagsasalita lang because of what they see. Kasi, actions speak louder than words. May mga mata tayo Hindi naman tayo grade school na or mga bata na pag may nakita tayo, yung judgment natin palaging mali, 'di ba? May mga time na talagang judgmental lang ang tao. Pero hindi naman tayo tanga in a way, 'di ba? Sabi ko nga 1, 2, 3, sabi mo 4, 5 ang magrereklamo sa iyo. Sige, given, hayaan mo na. But if like lahat ang dami na nagsasalita, it's you need to listen kasi ibig sabihin may problema talaga. Huwag kayo magbulag-bulagan, tsaka magbingi-bingihan. Ayan. Okay, before we leave this topic at magpupunta na tayo dun sa mga palpak policies of 2024. Okay, so for this topic, yung mga palpak policies of 2024, pag-uusapan natin dito yung mga desisyon ng gobyerno, whether it is in the executive or in the legislative, yung mga for most part sa executive. Ayan. I-limit na lang natin siguro sa executive. Ayan. Ano sa tingin ninyo yung mga super palpak na mga polisiya ng ating gobyerno? And before we go there, wala na ba kayong pwede din ba umakyat si Mother Dragon, sabi ni Gino? Wala naman problema, pwede naman. Wala naman problema. Right, Go lang. Bakit hindi pwede? Bakit hindi pwede? Ayun. It's New Year, guys. It's New Year. Oo. Ayun.
Ayan, so sulat ninyo diyan bago tayo lumipat dun sa kabilang topic, ano yung mga stomach churning event na para sa inyo nangyari ng 2024? Sabi ni Nea, stomach churning yung nag-speech si BBM na sinabi niya, naubos na daw yung funds sa quick response fund sa mga nalasalanta. I mean, a leader must give words of comfort, hindi yung dadagdagan ng iniisip na nasalanta. Tama naman si Tita Nea. Boplox talaga sa responsibility. Yung gold selling. Sa akin yun. Stomach churning yun. Gold. Yeah, Sa very good. policy yan. Diba? Okay. Tama. Yung phone conversation with Browner and naka broadcast, naka video pa. At saka Yung subsistence Peter. allowance. Yung Oo. subsistence Di ba allowance. tinawagan nila. Oh my goodness. That's Tinawagan, so tapos naka-video Kadiri na yun. to show talaga Kadiri. na tinawagan niya na ito approve na. justify, alam mo yun, ang tawag doon is, he want to, ipakita sa mamayang Pilipino or ipagyabang niya na, kita mo, okay ako with them. You have the power. You have the power. Always obvious na insecure ka. Kasi why do you need to publicize or i-public yan? Hindi. So, ibig sabihin na, you wanted to prove, pakita sa tao na, hindi, kakampi ko sila. You know what I mean? So, Kasi nga, basta. Actually, positive sa atin yun eh. Yung ganong arte ni Martin Romualdez. Yeah. kasi hindi yan rin. Diba? Parang, bakla, anong ginaganyan mo? Feeling mo makukonvince mo kami na love ka ng men in uniform? Because Isa lang binigyan kausap mo ng 350 subsistence allowance? Kasi nga, Joey, hindi nila hiningi yun. Di ba hindi hiningi yun? Hindi rin hiningi ng AFP. Oo. Bigyan mo ng 350, 250 nga. Tapos ngayon, tinanggal mo yung modernization budget. Anong klase yan, di ba? At ako, honestly, I came from the military family. I really believe, naniniwala pa rin talaga ako sa integrity ng AFP, lalo na ang mga Ako din. familiars. I Ako really din po. believe in them. And truth be told we cannot win any war without them. Exactly. So, Oh, of course. Of course. Anywhere. Kaya talaga dapat, Anywhere in the world, you need the military. Ang dami ang daming stomach churning event talaga, no? Yung 5 mall tours tapos ng akap, tapos may mga binabaha pa sa Bicol, tapos nagtutour ka na nagpaparapol, may marapol ng sasakyan, rapol ng ay grabe, Tapos no? doon sa Davao namimigay ng ayuda. Oh, tapos isa pa pala naalala ko. Kung wala si Speaker Martin Romualdez, walang akap. Kung wala si Speaker Martin Romualdez, walang AX, walang PAD. Ay, ayan, so pwede natin ipasok sa policies yan. Si Kim, sabi ni Kim Demelites, stomach churning din yun na iwang powdery substance sa ilong ito. oo nga. Nasa program ng araw na kalitin. Oo nga. Naiyak ako doon. Do you remember yung interview ko sa SMNI? Ito pa pala, sorry ha, Miss Cathy, Yeah. ito pa pala pinaka-stomach churning. Oh. Yung in-interview si Miss Cathy, inabangan ko talaga yon, naka-live. Sina Doc Lorin Badoy, parang hindi makapaniwala si Doc Lorin, tinanong ni Doc Lorin si Cathy, kung pati ba yung mga anak ng mga Marcos ay nagpupulburon din. Sabi niya, pa-hair follicle test mo sila. Sabi ni Doc Lorin, really? Really? Yun naman, Doc Lorin, di ba? Talagang kita mo sa mukha nun eh. Hindi marunong sinungaling yun. Sabi ko, Reaction yun. yung reaction talaga ni Doc Lorin, talaga May churning. May Kaya parid ako ang talaga, review pa. ayun lang talaga, hair follicle test until now, di ba? Kalahating taon na. Hindi ko pa rin magets kung bakit hindi pa rin nila ginagawa. Tapos, binabrush off lang even sa Congress and everything. They're making fun of it. Ako, para matapos to, di ba? Ano mo, if you want peace, magpa-hair follicle test na kayo. Pag napaya na lahat ng bumibira sa inyo about drugs. Sabi ko nga, kaso lang June na yun. Paano ngayon kung nag-cleansing sila, di ba? Di ba? In 3 months, they're clean naman eh. So, yun. So, hindi na rin kapani-paniwala kung sino man mag-hair follicle now. Yeah, it's too late already. Sa totoo. Pero Joey, before we go to the policies, last stomach churning event, yung very early, early dawn na Zoom press con ni Inday, after the formal press con, nung lumabas na yung si Inday, apparently she snapped na talaga, na wala na talagang no holds barred, na lumabas na nga yung revenge from the grave na comment niya. Ano din yun, stomach churning din yun. Kasi ako nun, talagang parang ano na ba to? Is this the start of something na alam mo violent? Kasi parang tegihan na yung usapan no kuya? Tegihan na Oo. At saka yung Joey, yung nandun tayo sa veterans, yung nakita natin, yung iniisahan talaga si VP. Tapos yung sa akin, yung sobra talagang, sabi ko, wala na talagang integrity yung mainstream media. Ang kinuha lang nila, yung nag-Zoom meeting, di ba, na ang kinuha lang nila na
na video, isunggalit siya. Hindi kinuha yung issue na, yung paano siya nag-umpisa, ba't siya nagkaganon. Walang context. Walang Kita- context. Wala. Parang galit lang siya. And a lot of friends of mine, they asked me about it. Tapos sabi ko, alam nyo ba? Ano ba nakita nyo? Sabi yan, ba't siya nagmumura? See? That's the problem. Kasi hindi Yeah. na nakita. Ganon ang media ngayon, ang ginagawa ng mainstream media ngayon. Kinukuha nila ang negative na reaction na Yes. sounds like negative para sa tao, pero hindi nila nilalagay ang context kung bakit siya nagkaganon. Yung reaction lang ang pinapublish nila, pero hindi nila kinukuha kung anong dahilan bakit ganon ang reaction niya. Totoo. Hindi binibigyan ng konteksto, no? Wala. Stomach churning daw yung si Tambaluslos yung 5,000 pesos. Bibigyan ko kayo ng 5,000. Parang contest. Win it. Nakita niyo yung mukha ni doon sa likod, sa background, nakita niyo yung mukha ni Bong Revilla doon sa background nung nag-iihi siya, na parang awkward na mukha ni Bong Revilla. Oo, totoo. Ayan. Hindi kinaya ni Bong, tinalo yung budots niya. Hi, Mami Laika. Ayan. Ay, si Haya ba to? Hello, Beb. Si Haya ba to? Hindi. Ay, hindi. Si Ano to, si Beb. si Beb. Si Beb. Hi, Ayan. Kuyang Edie. Hi, Happy Ben. New Year po, Dayamik. Yes. Ayan. Akong Ay, stomach meron churning akong sa share. akin. Oo, na stomach churning event na for 2024. Parang pamukha Bago lahat nila sa Congress eh. Except dun sa mga matitino. Mukha nila sa mga training na to. No, kidding aside, sa akin yung kay Grijaldo. Akala ko yung Na wala. hanggang ngayon nandun pa siya. Sila. Iisa. Charot. Yun talaga yung pinaka, parang nag-stand siya para sa totoo. Tapos nandun pa rin siya ngayon, di ba? Kinontempt siya. Yun talaga. Napaka-inhuman nila, no? Biruin mo, isa, Grabe yun. military. Talagang sobra. cannot spend Christmas and New Year sa pamilya niya. Oo. Walang kaano-anong contempt. Pakiramdam ko nag-iisa siya. Yun yung pinaka sa akin. Tumatak sa akin. And of course, most of the people, hindi nila alam yung the other side ng like ako, nagdinegosyo as sa trading. Yung nangyari sa customs, lahat. Yun yung pinaka, alam mo yung kailangan mo maglagay, na ganito yung taripa mo, ikaw magbabayad, i-staggered sa inyo yung payment, for you to be able to get your container or yung items mo. At the same time, magbabayad ka rin ng tax. Kailangan mo mag-follow ng tax mo sa negosyo mo, di ba? So, ito yung mga hindi alam, kasi syempre hindi naman nababalita yan. Hindi pinag-uusapan kasi parang ang involved naman kasi dyan, mga may pera at saka negosyante di ba? Oo, pero hindi nila alam ang hirap ng magnegosyo ngayon sa panahon niya. Kasi wala small time businessman, kawawa. Oo, yan, katulad namin, yan. Ay, nagbabayad ka na ng tax, you need to follow kasi pag hindi, madadali ka. Then, sa customs, dyan, kailangan maglalagay ka. Well, lahat naman naglalagay before, pero hindi ganun nakakasuka na parang wala ka nang kikitain. Yun talaga, ang hindi nalalaman ng taong bayan. Actually, na-mention ko na nga ito before, sabi ko, actually, ang pinaka-potent na example na nasa silent martial law tayo. Yung panggigipit dun sa mga negosyante. Kasi, kumbaga parang ina-under the table na nga sila. So, syempre, na-siphon na yung part ng income nila, part ng budget nila. Pagkatapos at the same time, gugurgurin ka pa sa taxes. So, kinakarni ka na ng under the table, kinakarni ka pa ng over the table. Double kill! Double kill talaga. Kawawa yung mga Remember negosyante. Lucio Tan yung kwento ko nung naupo si Duterte, di ba yung nagbayad si Lucio Tan ng tax? Yung utang niya sa tax na parang 10 40 billion. billion ba? 10 billion. Oo. Alam mo yung sister ko kasi taga kumpanya ni Lucio Tan. Tuwang-tuwa pa si Lucio Tan noon. Kasi parang ang sabi sa kanya ni Duterte, bayaran mo lang yung utang mo. Wala ka lang ibang kakausapin sa gobyerno. Wala ka lang padulas, wala ka lang lagi, wala nang pwedeng ibang man sa'yo, manggatas. Tax lang yung bayaran mo. So, malaking pabor yun kay Lucio Tan, kaya siya nagbayad. So, promise ni Duterte. During ganun ang nangyari during COVID, pero di offered pang pal ng mga free flights para sa mga nirepatriate na mga OFWs to help the government.
Ay, another stomach churning event sabi ni Evie Fortuno. Yung pinahiya ni Bobo M, yung cadet, nung sabihin sa kanya about sa watch. Hindi naman literal yon. It's just that cadets need the full support from the president. That's stomach churning to me, yeah. Even kay Inday di ba? Si Inday parang diring-diri doon sa ginawa ni Bongbong doon. Talagang, ano ba naman to klaseng tao to? Kadiri talaga. Kasi Joey, as a president, it's parang you're a president already, then there's a new grad na junior bata, demoralize mo agad. Yung parang relo lang yan. Ako, nag-decide ako na mag-aral, iaalay ko yung buhay ko sa bansa natin. Tapos sa relo, you know what I mean? So, yun. Kaya naintindihan ko yun, di ba? Si VP. Hanapin mo na ngayon yon. Bigyan mo ng relo mo, sis. Kaya pala kaya pala ganun kasi symbolic ang ang watch na yan during sa graduation nila kasi parang ang ini-imply pala nung na istorya, you watch us, we watch over the nation. Sa mga side ng time is, di ba? Kayo military po, time is precious for you. Oo. At saka naman ng presidential management staff sa katagalan na nila kasi may mga career service diyan Hindi ba nila imposible namang hindi nila alam na ganun ang parang naging diyan, parang naging culture diyan. Dapat before that graduation alam nila na attend, sir. Baka madali ang watch mo sa iyo kung ito may binili na kami, ito gamitin mo para just in case na anuhin ng graduate may maibigay ka, baka sentimental value sa iyo yung relo mo na ayaw mo bitawan. Or pwede lang naman kung sakali, kung ako, pwede mo naman bulungan. Sentimental value to sa akin. Pero kunin ko na lang ang details mo after this, ibigay ko to sa iyo ngayon. Pero litan ko yan Diba? Pwede naman ganun di ba? Tama. Sabi ni Carlex, stomach churning yung ostentatious display of unexplained wealth ng mga tambalallays. Ayan. True. Pero ito pwede natin tong ilagay dun sa mga tambilinas of 2024. Ayun, pag-usapan natin yan dun sa part na yun. Okay, lipat na tayo dun sa mga palpak policies of 2024. So these are, yung mga kunwari, maaaring batas na ginawa sa legislature or yung mga desisyon na ginawa sa executive or yung collaboration ng dalawa or what not, ganyan. Pwede nating i-limit sa executive, pero kung may maisip kayo na ginawa ng legislative, okay lang din. On top of my head, I can think of PhilHealth, yung transfer ng pera from PhilHealth to the National Treasury, pagkuha ng budget ng billions of pesos ng PDIC to National Treasury, pagkuha ng 75 billion pesos from Maharlika Investment Fund and pagkuha ng 75 million pesos para sa Maharlika Investment Fund galing sa Land Bank and DBP na wala naman silang ginawa sa loob ng isang taon. At the same time putting the liquidity of these two banks at risk. May ginawa na hindi mo nakita. May ginawa na. Logo. Logo at ribbon cutting, dalawa nang ginawa nila. Mahal ng logo Di ba? Nagabala pa kayo sa pag-transfer ng 75 billion, yan lang pala gagawin nyo. Di ba na ang IMF sa na dapat ibalik ang ibalik sa DBP at saka sa Land Bank yung Hindi, ipa-restore ng capitalization. Ayan. Ipa-restore daw kasi nanganib ang capital adequacy ratio. Pero sinabi din naman ng taga-DOF na naibalik na daw. Sabi lang nila. Bakit magko-consult yung IMF kung binalik na nga nila? Kung hindi sila kinall out ng IMF, hindi nila sinabi, IMF yan Gusto ko tanungin, gusto ko lang tanong, anong project na gawa sa dami ng perang lumabas? Wala. Wali. Actually, si Dare to Ask, trace all of this. Yung pagpopondo ng para sa mga infra. And maganda yung mga post ni Dare about this Kasi doon klarong-klaro na wala talaga magiging bagong project. Why? Because unang-una, zinero out yung budget sa right of way. Zinero out. Pangalawa, after i-zero out yung budget sa mga right of ways na kasi important yan Wala ka masisimulang project kung wala yan So napaka-importante nun. Zinero out din yung mga project na may katambal, yung mga merong yung mga foreign funded or yung mga ano na mga project. Hindi na siya pinondohan sa counterpart. ODA projects. Yung mga ODA projects. Development Assistance. Oo. So kumbaga, kung meron daw ibang kasi ganun yung naging reasoning nila doon nung binabalangkas nila yung project na kapag kunwari, meron naman yang itong magiging other source ng budget aside from GAA, nilalagay na lang nila sa program. Ganon. So ngayon, hindi mo na siya nilagyan ng pondo sa part ng GAA
hindi mo binilagyan ng pondo dun sa right of way, anong magagawa mong bagong project? Wala I mean, up until now, ano ba yung talagang na-create na infra project ng administration na to that they can really call theirs? Kasi yung mga natapos nila mga project ngayon, ito yung mga nasimulan pa nung previous administration eh. Tinutuloy na lang eh. So, what have they done na talagang makukonsider na BBM project? It's already 3 years. Diba? Pero Joey, even if tinuloy lang nila yan mula kay PRRD, pumalpak pa rin. Tingnan mo yung Pangil Bay Bridge. Natunaw yung asphalt. True, napaka-embarrassing nito. At yung mga umaalon-alon na yung mga umaalon-alon na bridge. Oo, sa Biliran province din naman yun. Tinatol ni Glenn Chong. Sis, kung tinanggal niya yung right of way, bakit ang taas ng budget ng DPWH? Flood control project, mga ganun. Alam mo saan yung pork nila at saan yung napakalaki dyan? Number 1, yung multipurpose buildings, yung basketball courts, yung mga ganyan-ganyan ba? Na talagang walang exponential economic benefit. Lalagyan kasi nila ng logo nila. Parang si Team BPQ. Oo, tama. So yun lang. Yun lang talaga ang nandyan, no? At nasa post nga ni Deria, no? Dalawang klase yan, eh. Yung ano ba yun? May acronym din yun, dalawa eh. In fact, yung town hall namin dito, doon pinasok eh. Pero hindi naman qualified ata. Pero naipasok pa rin, no? So yun yung pinagkakagastosan, yung sobrang hindi naman economic multiplier yung mga yan eh. Pang ano lang talaga, pang epal. Ano yan, under na sa ano? Yung mga budget nasa road repairs, nasa road building, ganyan, flood control project, ganon, ayun. Under ano niya, under Maalagang Republika projects na yan. MR, Maalagang Republika. Teka, mag-ano tayo, mag-round robin tayo dito ng isa-isa ng mga policies na palpak for 2024. Start tayo kay Mami Laika. Ready ka, Mami Laika? Ayan. Binabasa ko yung mga naipasang batas ni BBM for 2024. Puro mga creation ng mga engineering office sa mga kung saan lugar, pagpapalit ng pangalan, pagdadagdag ng barangay. Ano ba to? Parang wala akong makitang matibay na batas na naipasa niya for 2024. Pero sa akin, babalik ako dun sa food security. Kasi isa yan sa promise niya ng election eh. So, babalik talaga ako sa 20 pesos na bigas kasi kung hindi naman ako nag-expect na bababa yung 20 pesos yung bigas. Pero pakitaan mo kami ng kung ano ba yung ginagawa mo para at least ma-target mo, pababa mo man lang yung bigas. Kasi hindi, mula nung tumaas, hindi na bumalik kahit ang ginagawa nila, wala namang bumabalik na sa dating presyo. Yung dating binibili kong 40, ngayon 50, 55, 60. And then nag-import tayo ng galunggong, parang utang na loob. Exactly. Saka nag-import ka ng galunggong. Number 1 importer ka ng bigas. So, ayun, para sa akin hanggang ngayon yung kung ano man yung proyekto or policy ni BBM na nakakadiri at parang walang patutunguhan, yung food security pa din. Hindi man lang niya na wala siyang na-address na problema natin sa agriculture, lumalala yung sitwasyon. Ako honestly, nagpasalamat ako nung siya ang humawak ng agriculture dahil ang ganda ng mga sinasabi niya during the campaign period eh. Supply chain, logistics, cold storage facilities. Tapos ngayon alam niya yung ginagawa. Ako kaya sabi ko, tapos ako talaga observing politics for a long time. Alam ko naman talaga na yung mga ganun. Sabi ko it will take 2 to 3 years bago mo maramdaman. Pero walang naumpisahan eh. Paano tayo may maramdaman? Walang naumpisahan. Humingi si Laurel ng 2 billion para sa logistics. Anong sabi? Walang pondo. True. Tapos yung taripa ng bigas, di ba parang nag-open kayo ng para mag-import ng bigas. Ano nangyari? Bakit hindi bumababa? So, sino na kinabang doon? So, parang, anong kapagpakan to? Bakit ang palpak? Parang, kung may promise kang ganito natututukan mo, kahit paano man lang, kahit hindi naman nai-hit, at least may nakita kaming ginagawa na nakita natin na papunta tayo doon. Pero wala eh. Naalala ko time ni Tatay Digong nung parang hinuhoard na parang tataas ng presyo ng bigas. Sabi niya, pag hindi nyo bubuksan, ilalabas yung mga bigas nyo na stock sa bodega. Paparate ko yan. Ayun. Ilabas. True. Carlex Crespo sabi niya, yung MRT Line 7 natigil din naman. Sobrang kadiri nito Kasi tatapusin na lang po eh. Yung subway talaga. Yeah, diba? Kahit isang station, wala man lang mabukas. Kahit man lang sana isang station lang. Parang sobrang kadiri. Parang, hindi nyo kaya? Bakit? Ba't hindi nyo kayang tapusin to? Kasi OPM sila. Oh, promise me.
Ano to eh, kasi pag tinapos to, this is going to be credited to PRRD. Exactly. Yun lang naman yan eh. Yun lang naman yan eh. Alam mo, hindi ko maintindihan yung ganyang thought, thinking ng mga leaders eh. Kasi there's nothing wrong for you na i-follow through yung mga past projects. Kasi maganda nga yun eh. Ang dali kaya for yun yan. Mag-add ka lang ng mag-add, improve. Then yung kunwari, may project from the past, yung past administration. Kung tingin mo, oh, maybe I can improve, I can add more. There's nothing wrong with that. Yeah, It's kaya very- maraming na-accomplish si Tatay Digong. Collaboration. Yeah. Diba? Maraming na-accomplish si Tatay Digong dahil yan. Dahil yan ang ano niya, yan ang principle niya. Diba? Kahit Ako, I like that eh. Kahit yung Collaboration is highway, better. di ba? Mm. Mm-mm. Tapos it comes out lang naman pala na ang problema lang pala right of way sa katagal-tagal na hindi matuloy. O na si Tatay Digong na Oo. siguro baka hindi natin alam baka Nasolusyonan baka ni PRRD yan eh. Oo. malay Iba nung natin panahon baka niya. baka binraso yung mga harang-harang doon na pinapapresyuhan ang kanilang mga ang masasagasaan ng right of way na dito ka. Ito lang ang ma-offer ng gobyerno. Pag hindi Correct. ka power of eminent domain talagang kukunin ng gobyerno yan, pili ka sa wala ka makuha. So Mm. Alam Ako, ko isa yun. yan sa isa yan, Miss Cathy, sa nagustuhan ko kay PRRD nung naging presidente. Kasi nung time ni, di ba, si Gloria and then si Pinoy, yung mga project ni Gloria talagang totally parang binaliwala ni Pinoy. So parang, sayang naman yung mga nasimulan, sayang yung pera. And then nung time ni Duterte, wala siyang pakialam, ano kung i-credit nyo si kanino yan, basta gagawin ko yan para sa bayan kung project man yun. Wala siyang Exactly. pakialam. It's not about the person, it's about the nation, di ba? And then, nung time ni BBM, nung kampanya, kaya namin siya sinuportahan kasi yun din yung promise niya, continuity. Ano nangyari? Mm-mm. eh, di ba, Ako, pumayad ay sorry, tayo sige sa pa Laguna. Yung Laguna floodway system, di ba nagbayad pa ang gobyerno diyan dahil sa breach of contract sa Dutch government. Yun sana ang Belgian. yun sana ang Belgian. Belgian napakaganda sana yun na mga kontraktor kasi ang di ba ang ano nila Europe. Track record naman sila eh, pagdating sa ganun eh. Oo. Sa mismong ano nila, sa mismong bansa nila. Oo. Ano? Below sea level pero they survive. Sana yun ang pinakamaganda sana na ano pero nagmulta pa ang gobyerno. Aside from that, 'di ba, ang nasasayang natin hindi lang doon eh. Ang ano niyan, ang NEDA sa pag-aaral ng NEDA, ang feasibility studies niyan milyon-milyon na ang ginagastos ng gobyerno. Tapos bigla mo lang itapon, 'di ba? Pero ang mas masakit at masaklap, no? Ilang dekada na iniwan yung Mindanao even during the Duterte administration at medyo nagtampo nga yung mga taga Mindanao kasi inuna daw yung yung even yung first phase lang ng Mindanao Railway na 85 billion ng pesos lang sana, no? Hindi pa rin finance nila. Pagka natuloy yun, imagine the connectivity will shoot up by about 300-400%. Ang economic impact dyan sa buong Mindanao talagang immeasurable pag nakumpleto yan. Oo. Kasi Sabi ni Busog Kid, nakakadiri yung Memorandum Circular number 52, order to government offices and public school to include the singing of Bagang Pilipinas. ako nga, yan. I was about to say, Ang halaga, napakahalaga. Grabe yung priorities nila, no? Oo, Diyos ko. ako sa akin yung ano, I don't know if I'm not mistaken, yung na-sign nung October 10, 2022, yun sa SIM card Registration Act. Na-stress ako doon. Kasi after, di ba, niyan, it was signed October 10 2022. Di ba yung impact nung mga sa SIM card, sa SIM natin, sobrang hassle, mas naging hassle. And then kung ano-ano yung mga pumapasok sa akin, click on ganito, ganyan. You have, ang daming scam, basta ang dami talaga. Kung sino-sino yung tatawag sa'yo. Nag-SIM card registration ka, pero hindi naman nalabanan yung dapat labanan. Kasi, Correct. Hindi siya na-polish. Oo. Hindi siya na-polish. Unlike, kunwari, diba, pag nasa Macau ka or Hong Kong, sa Singapore, when you buy a SIM card, automatic kukunin yung passport mo eh. Then, matitrace out ka lahat. But ito yung ginawa sa atin. Ang permis, ano ba naging purpose nito? Parang mas dumami yung mga kung anong nare-receive kong messages na hindi naman, yung hindi siya useful at saka hindi importante. Puro casino. Ayun pa, oo, 'di ba? Online Tapos business. maraming scam. Si Altenco, magpa-hair follicle test na yan. True. Yun Ayan, talaga. Sabi ni Tita Shell, sa DOST Financial Tech po namin, nakaredy na ang aming technology. Kami pa po ang hinihingan. Dapat budgetan kami ng LGU. Kami pa ang hihingan ng LGU. Nakakaloka ang putang inang gobyerno na to. Grabe kakapal ng mukha ng mga politiko ni BBM. True. Speaking of sugal I think that's one of the one of the top palpak policies of this government.
Tama. We became the sugal capital of Asia. Asia. Maybe of the world. I do not know. Pero napakadali nang magsugal dito sa Pilipinas. Correct. Hinabol natin yung pogo na hindi makapag sugal ang mga Pilipino. Tapos i-charge natin sa Hinayaan hotel. natin. Tapos binuksan natin sa inland gaming online na kahit bata ay pwedeng tumaya. Tama. I know a story Ang about that. nakakasama pa dyan, ini-endorso ng mga celebrities. Oo, yan pang masakit. Dapat sana yun ang isensor, no? Instead na ang mga vlogger na ipatawag sa ipatawag sa Congress, dapat sana yun ang ipatawag, no? Ang nagpo-promote ng mga kasi walang censorship eh, kahit sino na may cellphone at may social media, pwedeng mahikayat eh. Yeah. Ayun. Ako, Joey, ako, no, dalawang palpak na polisiya talaga ang tinitingnan ko na talagang apektado yung ating national security at saka yung ating ekonomiya, no. Una na dyan is yung palpak na polisiya natin sa tourism development, no. Agree. At una na yan, yung isa din sa pinaka-stomach churning, yung plagiarized audio-video presentation nitong si Cristina Frasco, no? Yung expose ni SAS na binudya tayo. True. Oo. Tapos sinundan pa ng pagkurlogo. Yung mga desisyon ng DOT, no, walang kakwenta-kwenta sa totoo lang. Mga desisyon Dapat ng yung secretary hindi nagre-research on her own. Oo. Yabang lang. Yung Panay forma lang. takip po si Cristina Frasco eh. Tamad, diva na diva, at parang super entitled na ano, no, at bunga na nga dyan ay yung usik niya, tsaka isang abogado na LGBT dito sa ano, na nag-viral din yung ginawa nilang entitlement doon sa SOCMED, no, na feeding a friend in Japan is more important than matters of national concern, di ba? Wow. So yun, no, kasi importante talaga sa akin yung tourism. You know why? Kasi of all the economic of all the projects na may very short, no, return on investments at very minimal capitalization at very minimal intellect required, common sense lang, is yung negosyo ng tourism. Kasi wala ka naman talagang, hindi ka gagawa ng tulay, hindi ka gagawa ng subway, ipapackage mo lang yung iyong bansa at natural naman sa Pilipinas natin yan na talagang we are, you know, about 4 or 5 or parang 5 ata of the top 10 beaches in the world are in the Philippines. Sa Condé Nast ata yun na rating, no? So, nandiyan na yung produkto. Pero why is it nakulela tayo? Tapos nag-set ang DOT last year for a 7.7 million foreign tourist arrivals for 2024. Buti, okay na sa akin pag na-short ka ng 200,000, 300,000. Iputang ina, na-short sila ng almost 50%. Short by 2.5 million kasi 7.7 million yung target. 5.6 lang yung na-achieve. 400,000 pa doon, baka balikbayan. Pilipino na sabihin, talagang palpak talaga ang ating polisiya sa turismo. Number 1 na dyan ay ang ating pag-aaway sa China. Di ba? At pangalawa, yung polisiya sa DOT na hindi geared towards mass tourism. Para bang kasi nga itong si Cristina Frasco, may pagka-diva yan, no? May pagka-elitista na royal, parang monarch sila. Oh, may food taster pa nga daw yan eh. Oh yes, tama, no? May food taster. Cristina, ang arte-arte mo, hindi ka naman nagtatrabaho, wala ka namang output. Tama. Hindi na ng arte, trabaho Dito sa din. ano, alam mo, dito sa ano, Yabang-yabang mo, wala ka namang output eh. dito sa Favorite Europe, ko yung EB yan. dito sa Europe at UK, I observe here, ang pinakamalaking ano nila sa nakita ko na revenue nila is tourism. Kung sa bagay, ano lang yun, mga war museum, Oo. mga war museum. Oo. Pero Sorry, Kuya, sa atin, Kuya, kasi ang tourism talaga magpapakilala sa isang bansa. Kung how we serve people, how we are as a citizen, kung safe ba yung country natin, maganda ba yung service natin, ano ugali natin. Diyan nababase. Kaya ang tourism talaga ang nag-i-engganyo sa mga investors. So ngayon, Tapos Miss Cathy, ang economic benefit niyan, talagang napakadali. You know why? Pagka may mga turista dito, kasi kahit walang tulay, walang kahit kung ano-ano dyan, pagka na-package mo yung bansa mo ng maganda, tulad ng ginawa ni President Duterte, pupunta talaga yung mga turista. Tapos, ang maganda dyan is, automatic yan, nakikinabang ka agad, direkta yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Why? Sila yung nagtatrabaho doon sa mga hotel, doon sa mga resorts, mga street food vendors, yung mga habal-habal driver, yung mga boatmen sa mga island hopping, yung mga guide doon sa,
di ba, pagka dumating yung turista ngayon, talagang automatic, nag-i-spend talaga yan, gumagastos yan, automatic, Yes. nakikinabang kaagad Yes. talaga yung ano. So dapat talaga, yun ang tinutukan nila, yung unang-una. Oo. Kasi ano yan eh, low-hanging fruit yan eh. Oo. Yes, Yeah, I was about to at say saka that. tayo, earlier. Yeah, super ano tayo, super, we are colonized by different country. Hindi lang natin na-showcase properly. Dapat talaga gawan ng story yan eh. Sa pagkain natin, kaya nga nakakain ng foreigner eh. Kasi na-amaze sila. Kasi hindi yun ina-highlight na we are, di ba, paulit-ulit yung sinasabi, we are colonized by Spaniards for 420 years, so we have a lot of Spanish food, di ba? Alam mo yan, kaya even a lechon, doon din naman eh, di ba? Cuchinillo, sa atin lang lumaki. And we have the best lechon kasi ang Bali, ang Indonesia, they have also their own lechon pero walang lasa. Bali Ito na ang lang, tawag. I get yung ano, Joey, I get ito na lang, I ito get na lang, yung Joey. parang profiling, yung ano yung kumbaga yung presentation, kumbaga you make it a journey. Yes. You make it a journey, ganyan. Well, I think parang siguro baka mas better if we get a more politically correct term, but showcase the Filipino identity through its history, ganyan. Yung mga Example ganun. na lang, Celebration of